Sa gitna ng unos, isang kwento ng pananampalataya at panawagan para sa kalikasan. Bawat patak ng ulan, tila may kwentong bumabalik. Hindi ko malilimutan ang mga panahong rumaragasaan ang tubig sa aming barangay dahil sa bagyong Karina. Nasira ang ilang gamit, nalubog ang aming mga tahanan at sa bawat tumahampas na hangin ay naroon ang takot na baka hindi na muling bumalik ang liwanag ng bukas. Kaya't ngayon muling nagbabadya ang Super Typhoon Uwan, mas maaga akong naghanda at kumilos. Habang naglalakad ako sa tabing ilog, napansin ko ang isang malaking punong kahoy na inaanod ng tubig. Nakakabahala ito dahil maaaring itong maging dahilan ng pagbabara sa daluyan ng ilog at magdulot ng matinding pagbaha sa aming lugar. Agad kong ipinalam ito sa aming barangay upang matanggal bago pa lumakas ang ulan. Malit lamang ang tulay na dinaraanan ng tubig patungo sa kabilang barangay, kaya't kailangan talagang matanggal ito. Hindi ko alam kung kailan babagsak ang malakas na ulan, kung sa hapon, sa gabi o sa madaling araw. Ngunit isang bagay ang malinaw sa akin, mas mabuting handa kaysa magsisi sa huli. Sapagkat sa oras ng kalamidad, wala nang pangalawang pagkakataon kapag buhay na ang nawala. May gusto lamang po akong i-share sa inyo mga tropa, isang Bible verse sa Awit chapter 9 verse 9. Ang Panginoon ay kanlungan ng mga naapi, isang matibay na muog sa panahon ng kaguluhan. Tulad ng bagyong dumarating sa ating buhay, may mga unos din sa ating puso. Ngunit ang Diyos ay ang tanging kanlungan, ang sandigan na hindi matitinag kahit gaano kalakas ang hangin. Sa Kanya tayo dapat manalig sapagkat tanging Siya ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan at kapayapaan. Habang hinahanda naman namin ang mga gagamitin sa paglikas tulad ng mga damit, mga gamot, pagkain, ilaw at pito, power bank at charger ng mga cellphone, ay nagluluto naman ng champurado ang nag-iisa kong prinsesa sa bahay na may ngiti. Kaya sigurado ko na masarap talaga itong champuradong luto niya. Sa gitna ng unos, may mga sandaling ganito pa rin na nagbibigay ng init at pag-asa sa puso. Kaya dito ko talaga napagtanto na ang sarap talaga ng buhay sa mundo. Sa mga ganitong pagkakataon, may mga kababayan tayong nawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Mga taong nililikas sa kabila ng kanilang mga kondisyon at kapansanan, tulad ng nararanasan ng mga taga Cebu noong bagyong Tino. Maraming pamilya ang tuluyang nalugmok sa putik ng kawalan, ngunit sa bawat sigaw ng Lord, please, hinto mo muna, ay naroon din ang sigaw ng pananampalataya na hindi kailanman naglalaho. Sabi nga sa Filipos chapter 4 verse 6, huwag kayong magbalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Sa halip na magpadala sa takot, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na manalangin. Ang panalangin ay sandata hindi upang takasan ng unos, kundi upang makatagpo ng lakas sa gitna nito. Kapag ibinigay natin sa Kanya ang ating pag-aalala, kapalit nito ay kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ngunit habang tayo ay nananalangin, huwag nating kalimutan ang panawagan sa ating inang kalikasan. Kung bakit lalong lumalakas ang mga bagyo, tumitindi ang mga baha at dumadalas ang pagguho ng mga lupa. Ito'y dahil patuloy nating sinisira ang ating kabundukan at kagubatan. Kapag nawala ang mga punong iyon, nawawala rin ang ating proteksyon sa mga malalakas na bagyo at rumaragas ang baha. Humagupit man ang bagyo, sinasalag, sinasalo, ikaw ang nagsisilbing pananggalang, matibay na harang, dakilang sandat at kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Pero sa kabila ng banda at kaliwat ka ng pananawagan ay tila bulag, pipi at bingi ang mga tao may malaking pakinabang sa ating mga kabundukan at patuloy na sumisira nito. Kailan tayo matatauhan at kikilos upang labanan ang mga taong walang habas na sumisira sa ating kalikasan kapag patay na ang lahat ng tao sa mundo? Paano naman ang mga pamilyang patuloy na nakakaranas ng sobrang paghihiganti ng kalikasan? Wala na ba talaga tayong magagawa upang ibalik ang dating ganda at pagyabong ng mga halaman at puno sa ating mga kabundukan at kagubatan? Alam ko, hindi pa ang muli ang lahat. Sabi nga sa Awit chapter 24 verse 1,
Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, ang sanlibutan at silang nangaroon. Tayo ay mga katiwala lamang ng kalikasan, hindi tagapag-angkin o tagapagmana. Binigay ito ng Diyos upang pangalagaan, hindi sirain. Ang bawat punong ating pinuputol ay isa ring buhay na inaalis natin. Isang ugat ng pag-asa na dapat sana'y magtatanggol sa atin laban sa mga sakuna. Kaya't sa bawat unos, sa bawat pagdaing ng hangin at sa bawat patak ng ulan, naway maalala nating magkaisa hindi lamang sa pagdarasal kundi sa pagkilos upang mapangalagaan ang ating kalikasan at ang bawat isa.